Isa po sa mga kilala na character sa Greek mythology, si Achilles. Si Achilles ay ikinukwento ng mythology na nung bata pa, inilubog ng kanyang nanay sa ilog, na yung paglulubog na yun ay nagbigay sa kanyang buong katawan ng kumbaga armor, na siya naging invincible at hindi siya tatablan ng anumang mga patalim o mga armas. Subalit dahil inilubog siya, pati warik, hinawakan siya sa sakong, sa dalawang sakong, yung sakong niya hindi nalubog sa tubig. At yun ang naging weak point ng kanyang buong anatomy, yun ang tinatawag na Achilles heels. At doon sa tinatawag na Trojan War, isang may lason na pana ang itinudla sa kanyang sakong at yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. A poisoned arrow hitting Achilles at his heel. At ang bawat tao po, merong tinatawag na Achilles heel. Meron tayong weakness. Meron tayong mga areas of strength, pero meron tayong mga areas of weaknesses. So what is your weak point? Ito po ang ating sisikapin na unawain. 3 disempowering forces. 3 sobrang magpahina na mga kapangyarihan na dapat nating kilalanin at mapagtagumpayan. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos ng pagpapatawad. Lumalapit kami lahat sa iyo, Panginoon. Kinikilalang may pagkukulang, may mga pagkakamali kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At ang pagpapatawad na yan, Panginoon, naniniwala kaming ginagawad niyo sapagkat ito inyong pangako. We ask you to forgive us, cleanse us, restore us through the blood of Jesus. And in your grace, O God, we come. We ask you, Lord, to bless us. Patahimikin niyo po ang aming puso at nasa ganun kami ay makapag-focus ng aming attention sa inyo. Alisin niyo po ang aming mga alalahanin, ang aming mga kinatatakutan, ang aming mga nerbyo sa buhay, ang aming mga alalahanin, nervyos, mga selos, mga galit, inggit, lahat ng mga negative feelings sa ito, Panginoon, aming sinusuko sa inyo. At ang dalangin namin, kapayapaan nyo, maghari sa aming puso at maging kapakipakinabang sa amin ngayon ang inyong salita. Mangusap kayong may kapangyarihan, palayait, palakasin nyo kami. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami nananalig na didigin nyo ang dalangin ito. Ang atin pong pagtutuunan ng pansin ay isang kabanata sa buhay ni Samson na meron ding Achilles heel. Meron siyang isang weak point at isang weakness. Ang buhay po ni Samson ay nung mga 1200 to 1000 BC. Kasagsaan ng pananakop ng mga Philistines sa mga anak ng Israel. Aping-api ang mga Israelites sa panahon na yon. At doon naman dumating si Samson na tinawag ng Panginoon para maging isang bayani ng kanyang lahi. Judges 13, 2-5. Manoah had a wife who remained childless. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are sterile and childless, but you're going to conceive and have a son. No razor may be used on his head, because the boy is to be a Nazirite, set apart to God from birth. And he will begin the deliverance of Israel from the hands of the Philistines." Ang lahing Israel, laging inaapi, kinakawawa, sinasakop ng mga Philistines, wala silang hero. Wala silang magaling na mandirigma, wala silang pambato. At isang babaeng hindi magkaanak, barren, ang siyang kinausap ng anghel isang araw, sinabi niya, ikaw ay magkakaroon ng anak na lalaki, at ito ay special child, Nazirite. Mga Nazirites po ay hindi nagpapagupit ng buhok, hindi sila dinadapuan ng blade o gunting ang kanilang buhok o anit, hindi sila umiinom ng alak, sila ay nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, ang taong mga Nazirites ay tao rin, tulad ng karaniwang tao, kaya lang binigyan sila ng extraordinary na tungkulin. At yon ang magiging buhay nitong si Samson. So Samson was born. He was a hero. He was miraculously conceived. His birth was announced by an angel. He was empowered by the Spirit of the Lord to perform amazing feats. And he was listed among the heroes of faith sa Hebrews chapter 11. Kakaiba ang credentials itong si Samson. Marami siyang gagawin para sa kanyang bayan. Bibigyan siya ng kapangyarihan na gawin yun. Pero sa kabila ng lahat ng yon, siya isa pa rin karaniwang tao tulad ng mga ibang tao. Meron din siyang weakness. Judges 16, 4-6. Sometime later, he fell in love with a woman whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to her and said,
See if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver. So Delilah said, so Samson, tell me the secret of your great strength and how you can be tied up and subdued. Hindi ko na iisa-isahin pa ang mga sobrang lakas nitong si Samson, pero talagang kinatakutan siya ng mga Philistines at parang ang buong bayang Philistines ay mapapasuko ng isang tao lang, si Samson. Kaya yung mga tribal leaders ng mga Philistines, kinausap si Delilah sapagkat si Delilah ang naibig nitong si Samson. Sa dinami-rami ng babae sa kanyang tribo, doon pa siya umibig sa kalaban, Philistine woman. So yung mga leader sinabi, babayaran ka namin ng mahal, alamin mo lang ang sikreto ng kapangyarihan niya. Pag nalaman mo yan, ay matatalo na natin siya. Magbabayad kami, tigi-tigi sa kaming lahat ng malaking halaga sa iyo. So itong babae, obviously, was not really that much into Samson. Hindi ganoon ang pag-ibig, sapagkat nasuhulan. At sabi niya, sabihin mo naman sa akin kung ano sikreto mo, bakit ka sobrang malakas. Maraming beses na nagpaulit-ulit ng pangungulit itong babaeng ito, at tuwing nangungulit siya, hinihingi niya ang sikreto ni Samson, ang ibinibigay ni Samson, ibang kwento. So ngayon, gagamitin na nila ngayon yung nalaman nila, pero hindi pala dahil hindi yun ang tunay na sikreto ni Samson, mananalo pa rin si Samson sa mga labanan, hanggang ayaw nang tumigil ng babaeng ito ng kauungot kung ano ba talaga ang sikreto ni Samson. Judges 16:15-17. Then she said to him, how can you say I love you when you won't confide in me? This is the third time you have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength. With such nagging, she prodded him day after day until he was tired to death. So he told her everything. So dinaan niya sa arte. Akala ko ba mahal mo ko? Ba't di mo sinasabi yung totoo? Nagtampo-tampo si babae. Kung ano-ano sinasabi mo, hindi pala yun. Kung talagang mahal mo ako, dapat sabihin mo sa akin yan totoo. Huwag kang maglilihim sa akin. Wala tayong lihiman, etc., etc. At sa hindi niya pagtigil, sobrang narindi na itong si Samson. Sinabi na niya ang lahat-lahat. To make a long story short, nalaman nila na ang lihim ni Samson yung kanyang mahabang buhok, na hindi ito dapat gupitin. So minsan natutulog si Samson sa kandungan ni Delilah, ginupit niya ang buhok. At pagkatapos tinalian niya si Samson. At tinawag niya yung mga Philistines, at nung dumating ang mga kalaban, hindi nakalag ni Samson yung tali niya na dati kayang-kaya niya. And he was captured. Samson died a very tragic death. Nevertheless, a very heroic one. Pero ang nangyari sa kanya lahat yan dahil sa pag-ibig. Madaling manisi kay Samson. Sasabihin natin, si Samson ka na nga, binigyan ka nga ng kapangyarihan, pero huwag natin kakalimutan na bagamat binigyan siya ng kapangyarihan na makapaglingkod sa kanyang bayan, sa mga anak ng Diyos, hindi naman inalis sa kanya yung kanyang humanity. Human pa rin siya. Kaya nung umanda ng kanyang pagka-human, yun ang nagamit ng kalaban para siya ay matalo. Madali na manisin ang mga hero. Sasabihin natin, kung ako ba naman yung hero, di dapat itong gagawin ko. Kung ako ba naman yung ganito, kung ako ba naman yung presidente, kung ako ba naman yung governor, kung ako ba naman yung bishop, kung ako ba yung pastor, di itong gagawin ko. Kung ako yung mayaman, kung ako yung sikat, itong gagawin ko. Ang nakakapagsabi lang po ng mga ganyan, yung mga hindi sikat, yung hindi mayaman, yung hindi makapangyarihan. Sapagkat hindi natin alam ang mga hirap, ang mga unique na difficulties noong may kapangyarihan, noong may special talent, o kaya noong mayroong special capacities. Ordinary people have no idea how isolated and lonely and confused the powerful people can be. Hindi natin alam yon. Hindi natin nauunawaan. Bakit ba yung mga sumisikat na artista at mga rock stars nagda-drugs? Hindi lahat, pero marami. Sasabihin natin, sikat na nga sila, nag-drugs pa. Alam nyo ba kung ano nararamdamang depression at lungkot ng mga halimbawa performers na malayo sa pamilya, nasa iba't ibang cities, nagpe-perform doon, practice ng practice, puyat. Tapos lahat ng tao, hinahangaan sila, gusto silang maangkin, pero iba naman yung minamahal nila, wala naman doon, at malayo sila sa mga mahal nila sa buhay. Alam ba natin ang mga pangungulila ng mga sikat? Alam ba natin ang hirap ng loob?
Alam ba natin yung mga top government people kung gaano karaming nanghihingi sa kanila ng mga tao, humihingi ng kabaong, humihingi ng electric fan, humihingi ng mga pampabinyag, pangkasal, tapos ang liit-liit ng sweldo ng mga government people natin, tapos sisisihin natin sila pag sila ay naging corrupt. Alam ba natin ang hirap ng mga sikat, ng mga makapangyarihan? Di natin alam yon. Kaya napakadaling manisi, napakadaling magsabing, kung ako siya, itong gagawin ko. Kung ako siya, ganun. Pero kung tayo po ay ordinaryong tao at hindi tayo tinawag na maging Samson, hindi tayo tinawag na maging governor, hindi tayo tinawag na maging leader, magpasalamat tayo. Kasi si Samson, tulad din siya ng mga ordinaryong tao. Yung ordinaryong tao, may Delilah rin yun baka 3 pa. Kaya lang hindi masyadong napagtutuunan ng pansin kasi hindi sikat. Kasi hindi makapangyarihan. Kaya tuloy ang kanilang mga pagkakamali at mga kahinaan nananatiling wala sa mata ng publiko. Mahirap na ikaw ay tinitingnan ng napakarami, tapos tao ka rin lang tulad nila, tapos iniisip nila dapat superhero ka tulad ni Samson. So Samson had a very sad ending, and very few people understood him. Kaya dapat natin pag-aralan ang lahat ng ito. At kung babalikan natin, what was Samson's weakness? What was his Achilles heel? It was his attachment to Delilah. At ngayon po natin tingnan 3 Achilles heels, 3 disempowering forces. The 3 Ds. Bakit natin gustong pag-aralan? Because there is a Samson in each one of us. Lahat naman tayo may calling din from God, lahat tayo may talent, lahat tayo may kapangyarihan, pero may mga weaknesses din tayong lahat. What was one D that was a disempowering force in the life of Samson? It was a wrong and unsuitable devotion. In that case, it was a devotion for Delilah. Normal namang umibig, hindi naman talaga napipili ang iniibig. Mapalad yung tao na hindi niya kailangang magkaroon ng posisyon, ng responsibilidad sa bayan, sapagkat mas malaya siyang umibig. Ang nangyari kay Samson, nagkaroon siya ng wrong devotion. Love for the wrong person. Pero sino ba sa atin ang laging right person ang namamahal? Nagkakamali ang tao, lalo't tumibok-tibok ang puso. Nakakalimutan ng karunungan, nakakalimutan ng katalinuhan, nakakalimutan ng lahat-lahat pagka umandar si pag-ibig. At ganun ang nangyari kay Samson. It was a wrong devotion for a person. Sometimes it's a wrong devotion for an idea. Nagiging weak point natin yan. Meron kang pinaniwalaan na isang philosophy, isang ism, isang religious thought, at yun ang naging weakness mo, kaya nagkaroon ka ng maraming downfall. Sometimes it is a devotion for a wrong thing. Isang maling pangarap o isang maling material na bagay. Ano ang wrong kung ganon? What is wrong? What is wrong love? Who is a wrong person? What is the wrong idea? What is the wrong thing? There can be many meanings, but one is that which God calls wrong. So pag tinatawag yun ng Diyos na wrong, hindi wrong. Ngayon, hindi po lahat ng tinatawag ng relihiyon na wrong, tinatawag din ng Diyos na wrong. Alam natin mas mahigpit ang relihiyon kaysa Diyos sa marami mga bagay. Kaya dapat din, pag nagmamature ka na sa pananalig, na paghihiwalay mo kung ano lang yung opinion ng religious system at ano yung talagang sinasabi ng Diyos. But what is wrong, that which God calls wrong? Also, what is wrong, that which does not do you good. Hindi nakakabuti sa'yo, di wrong. That which is not good to you, that which is not good for you, di wrong. Kahit ano yun. Pero mula nung nasangkot ka doon, nalugi ka na. Nakalugi-lugi ka na. Nakaluoy-luoy ka, nalanta ka, nalungkot ka, nasalanta ka, nawasa ka, di wrong for you. Kahit pa maganda, kahit pa kaibig-ibig, kahit ka nais-nais sa biglang tingin, pero it is a bad bargain. In other words, naglalagay ka ng pag-ibig, hindi naman nasusuklian, naglalagay ka ng hirap, hindi naman na papantayan, nagtatanim ka, hindi ka naman umaani, di wrong for you. Yan man ay isang pangarap, yan man ay isang mithiin, isang tao, isang bagay. What is wrong for us? That which makes you a loser. God wants you to be a winner, not a loser. Kaya pag nararamdaman mo, teka, sobrang talong-talo naman yung tao sa deal na ito, then it's a wrong deal for you.
Sobrang talong-talo yata ako dito sa profession na ito. Hirap na hirap ako, wala ako napapala. Then it's the wrong profession for you. Sa lugar na kinakalagyan ko ngayon, sobra akong dehado, sobra akong kawawa. Then it's the wrong place for you. Dapat maganda yung bargain. Meron kang binibigay, merong bumabalik sa'yo. Yun ang rule ng mathematics, rule ng balance, rule ng nature. Yun ang law of God. Mark 8:36, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Isa niya na bad trade. Sabi, kahit buong mundo maging sa'yo, pa rin kaluluwa mo nawala, hindi rin magandang exchange yan. It is not good for you. So, a wrong devotion can be our weakness. Dapat iniisip-isip natin, kumusta mga devotion ko? Kanino ko nananalig? Kanino ko sumusunod? Ano ba ang binibigyan ko ng aking puso, pag-ibig, pangarap? Is it good for you? Another disempowering force is desire. Not love. Kanina love love, devotion. But just desire for the wrong object. Pagka meron kang pagnanasa sa isang bagay, be it physical, mental desire, be it emotional or spiritual, you can be gravely disempowered. Kaya yung mga nagtuturo ng Buddhism, isa sa kanilang mga major tenets is to be free from desire. Kasi sinasabi nila, you are a slave of that which you desire for, or which you desire. Pagka meron kang hinahangad, alipin ka ng hinahangad mo na yon. Di ba, kung hinahangad mo, pangarap, susunod-sunod ka. Hinahangad mo, tao, bubuntot-buntot ka kahit nagmumukha ka ng walang kahihiyan. Hindi mo na pinapansin yon. Pagka meron kang naisipan na isang bagay na gustong-gusto mo, kahit na nakakahiya na yung ginagawa mo, kukunin mo pa rin. Because desire can master, can control, and can trivialize people. Bawat desire natin parang tangkay na pwedeng hawakan ni Satanas, hilahin ka doon, susunod ka, kasi yun ang iyong desire. And what is so sad about desire is that the more precious what you desire to be, the more it trivializes you. Pagka ang isang bagay hinahangad mo, nagmumukha kang mumurahin sa harap ng bagay na yon. Nagpapakamura ka, nagpapakaaba, nagpapakakawawa, nagpapakahamak dahil hinahangad mong makamit ang isang bagay. Therefore, desire can trivialize and minimize your meaning and your value. The less we desire, the more free we become. James 1:14-15, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Sabi, ganun lang naman yun eh. Natutokso ka ng gusto mo. Hinihila ka, kinakaladkad ka, inililigaw ka ng mga hinahabol mo sa buhay. At kung itong mga hinahagad mo na to, lalo't hindi mabuti para sa'yo, inabuo, lalong ikakapahamak mo yan. Kasi pag mali ang hinahabol mo, mabuti na lang huwag mong abutan. Pag mali ang hinahangad mo, dapat na lang huwag mong makamit. Kasi pag nakuha mo, lalo kanyang sisirain. Kaya kung minsan may taong hinahabol-habol ka, tapos talagang hindi mo makuha-kuha, tapos naisip mo, ay, hindi naman pala to good bargain, hindi naman bagay sa akin, hindi mabuti sa akin, dapat pasalamatan mo, thank you ha. Salamat, di kita naging akin, di kita nakuha, kasi lugi naman nga pala ako kung sa'yo ko napunta. Kaya meron po tayong mga hinahabol mga kapatid na salamat din natin inabutan. May mga ginugusto, salamat hindi ko nakuha kasi makakasira lang pala. Kaya hindi lahat ng mga kabiguan na ganyan dapat ipagluksa. Kung minsan isang hakbang paatras lang yan, yung pala 3 hakbang abante ang katumbas. Kasi hindi nangyari, nakabuti pa lalo sa'yo. It is very, very important that we learn to control our desire, especially for wrong objects. Na natututo, natitrain ang ating isip na pumili ng tama. Totoo, nagkakamali tayong lahat. Alam na mo na yung mali, yung mga nagawa mo. Di ba nangyayari sa ating lahat yan? Pero habang nagkakamali ka, dapat natututo para pakonti ng pakonti yung mga pagkakamali. Genesis 4:7, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching
at your door. It desires to have you, but you must master it. Hindi yan crouching tiger, no? Yun daw, alam niyo yung mga tiger na naka-crouch o mga lion, yung nakaupo sila na handang tumalon para ka kuhanin. Sabi, yung nakaabang daw sa labas ng pinto mo na gano'n, kasalanan, nakahandang sumalakay. Nagiintay lang ng pagkakataon. Sabi, nawa matuto kang pumili. Kasi nakaabang at nakaabang sa'yo ang mga gustong manira. So desire, katulad ng devotion, dapat pinag-iingatan. At isa pa pong D, sa ating tatlong disempowering forces, darkness. The dark side. Everyone has a dark side. Lahat ng tao, mayroong isang madilim na bahagi ng kanyang puso. Meron siyang natural na tendencing magkamali, gumawa ng mali, at kumisay, ikatuwa pa kumisay yung mali. The dark side. Meron tayong ganon. Habang ang tao ay naglalakad sa balat ng lupa, meron pang tendency na yung dark side na yun, mangibabaw. Araw-araw pumipili tayo. Ano bang paiiralin ko dito? May bright side or may dark side? Meron akong kinagagalitan. Anong papairalin ko? May dark side or may bright side? May good side or may bad side? Laging nandun yun eh. Habang humihinga pa tayo at nagsusuot ng katawang lupa na ito, hindi yan lubos na matatakasan. Ang kailangan lang nilulupig, pinapaliit, minimize ang effect sa ating buhay. Ephesians 5:11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. So let us always try to edify the bright side and be careful with people who push us into our dark side. Kung meron po tayong dark side at meron tayong light side, may mga tao na pag silang kasama natin, inaakay nila tayo patungo sa dark side natin. Pag kinausap nila tayo, yung dark side natin nabubuhay. Pag lumapit sila sa atin, bubulong-bulong, yung dark side natin nabubuhay. Pero hindi yun ang dapat nating buhayin. Pag-ingatan ang mga tao na ang impluensya sa inyo, kinakaladkad kayo into your dark side. At pahalagahan natin yung mga tao na humihila, nagtuturo sa atin para doon tayo maglakad sa ating bright side. Laging choices ang mga bagay na yan. So there's the dark side that can be our weakness, and there's also the so-called dark secrets. Sabi sa 2 Corinthians 4:2, rather we have renounced secret and shameful ways. May mga secrets. Dark secrets can be our masters. They can be our oppressors. Kasi siyempre, may sikreto, ayaw niya mabisto. Sa takot niyang mabisto, nagiging amo niya yung secret. Namamanipulate siya because dark secrets can become Satan's and evil people's hold on us. So mga kapatid, dahil lahat ng tao ay nagkakamali, at halos lahat ng tao, maliit man o malaki, may dark secret. If you fall into an error, if you fall into your dark secret, pray that you get out of it at once and move towards the light. Naglalakad ka eh. Nahuhulog-hulog ka. Pero pag nahulog ka, ang mahalaga, sumampa ka na agad. And if you have to choose between one, going into deeper darkness, or number two, getting out into the light, choose the latter. Ano ibig sabihin natin? Isa ka halimbawa na babae, may boyfriend ka, and you become pregnant. At tapos biglang nalaman mo, ayan, pregnant ka pala. Dark secret yan, di ba? Hindi mo naman proudly sasabihin sa magulang mo, mami, buntis ako. It becomes a dark secret. Pero may maghihila sa'yo. Magpa-abort ka. Di ba? It is a darker secret. O merong aminin mo na, sabihin mo na sa magulang mo. Yun yung sinasabi natin na pwede kang hilahin into a darker secret pa, or choose to go to the light. Pareho yung mahirap gawin. Kaya ang mas mainam gawin ng mga taong kumikilala sa Diyos lalo na, mahirap man, doon ka na sa liwanag, magsabi ka na, kesa sa maobliga ka pa na gumawa na naman ng isang madilim na lihim at magkakandalubog-lubog ka na doon. Merong mga anak natin biglang naging drug dependence pala, hindi natin alam. Natatakot magsabi. So ang nangyayari, inililihim na lang ng todo, lalo silang lumulubog.
Kasi tayo mga tao, pag meron tayong mahal sa buhay, meron tayong kamag-anak, meron tayong kaibigan na nahulog, natumba, nalagay sa isang dark secret, we must be encouraging enough so that they'll come out and say, I fell into this, sorry, I learned my lesson, and then matuto at iwasan na yon. Kesa sa natatakot sa atin, paparusahan natin, pahihirapan natin, lalo nating itinutulak na ipakalihim-lihim yung lihim nila. Kaya po ang ministry ni Jesus is a ministry of forgiveness. A ministry of restoration. Dahil sa alam ni Jesus, ang lahat ng tao ay nagkasala. Pagka hindi ka nagpatawad, ang lahat ng tao mapipilitan lang itago ang mga kasalanan nila. Ikubli, magpanggap, and to live in hypocrisy. That's why we, though it's difficult for us, to countenance this kind of difficulties coming into our loved ones' lives. But if it does happen, dapat natin piliin is to love, to forgive, to restore. Kasi itutulak natin ang mga mahal natin sa buhay na lalo nang gumawa ng mali. Yung mga nakagastos ng perang hindi nila pera, sa takot na aminin yon, umuutang dito, umuutang doon, para tapal-tapalan, lalong lumalalim ang kanilang pagkakautang, lalong lumulubog sa kanilang kinakalagyan. We have to eliminate and minimize darkness. Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Huwag nating parusahan yung mga nagkamali na pagkatapos aamin para maituwid yung buhay. Hindi yun ang panahon para magparusahan. Panahon yun para magtulungan. Sabi nga nila, panapanahon lang yan. Who knows? Baka ikaw naman bukas ang malaglag dyan at mga ilangan ng ganun ding kabutihan at kabaitan ng iyong kapwa. 1 Thessalonians 5:5, you are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Kaya pag tayo po'y nahulog sa kadiliman, agad-agad tayong umahon. Hindi na pinag-uusapan, ba't ka nahulog? Nahuhulog ang tao. Pero ang mahalaga, nagpapatagal ka ba dun sa pagkakahulog mo? Nahulog ka, natumba ka sa putik, bumangon ka. Ang pinag-uusapan, naglublob ka na ba talaga at ayaw mo nang umalis dyan sa putikan? We all commit mistakes. And the Lord said, kung sino ang walang kasalanan, mauna nang bumato. Alam natin na walang bumato doon sa babae. Kasi alam naman ng mga tao na bagamat nagagalit-galitan sila, gusto nilang parusahan yung nagkamali, pero sila man may mga pagkakamali rin. Ito po ang pinagkaiba ng tunay na Christianity sa ibang mga pananalig. Christianity is a religion of forgiveness. Nakakapagtaka lang kung bakit maraming mga Christian habang umuunlad ang pag-aaral nila sa Biblia, habang sila ay nagiging mas relihiyoso, kung minsan nagiging less forgiving. Nagiging mas mahigpit, mas mahirap kasama, at mas mahirap pagtapatan dahil hindi ka tatanggapin, hindi ka papatawarin. Hindi yun ang espiritu ni Kristo. That's the spirit of Phariseeism. That was the spirit of the religious leaders of the times of Jesus that he criticized. Nakakapagpalaya talaga ang tunay na espiritu ng Kristyanismo dahil hindi nangungonsinte, pero nagpapatawad at nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Sapagkat ang tao, kailangan niya lagi yon, pag-asa, pagkakataon, a new beginning. If your loved one or family or friend, your brother or sister got deceived and fell into a dark cave, help him get out. The kindness you give now may be the same kindness that you might need to receive tomorrow. Restore your loved one. Huwag nating lalong-lalo na itulak ang mga anak natin, mahal sa buhay, sa lalong kapahamakan. May mga kwento ng mga nanay na nawawala yung anak nilang babae, tagal-tagal nilang hinahanap, tapos makikita na lang nila sa morgue, yung pala nagpa-abort, na-infect, namatay bigla, sobrang nag-bleed. Sasabihin ng nanay, anak, ba't hindi mo sinabi sa amin na ganyan ka pala? Sana natulungan ka namin. Pero, ba't natakot magsabi? Nagbibigay ba tayo ng mga signals na mataas ang standard natin na gusto lang abutin, pero pag nagkulang, mamahalin pa rin natin? Malinaw ba yun? Kaya maraming nagsisisi sa huli. Kasi yung pag-ibig nila, doon pa lang nila ipapahayag kung kailan huli na yung lahat. Dapat clear sa atin mga kapatid na ayaw natin ng mali, gusto natin ng maganda, mataas na standard. Pero pag ang mahal natin sa buhay, kinapos, alam nila dapat na ganun kalalim ang pag-ibig natin. Na saan man sila mahulog, kaya nating abutin dahil mahal natin sila.
At pag ganun ang ating patakaran sa buhay, mawawala ng kapangyarihan itong mga dark forces that destroy us. Life is a gift from God to be lived in power. So anong ginagawa ng tao nagkakamali? Nire-restore para maging powerful siya uli. 2 Timothy 1:7, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power. Kaya huwag tayo magpapatalo dyan sa mga tatlong D na yan. Nadadaya nila tayo kung minsan, dinadapuan tayo ng mga ganyang uri ng kapangyarihan na akala natin, kayang-kaya nila tayo. But God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power. And life is a gift to be lived in victory. Paminsan-minsan, nadadapa tayo, natatalo, pero hindi dapat yun ang general rule of life. Because God gives us victory. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So kung babalikan natin ang kasaysayan ni Samson, and there's a Samson in each one of us, ano kaya ang ating Delilah? Ano kaya ang ating weakness? What could be that devotion or desire or darkness that can disempower you? That must be conquered by God's power. Eliminate, minimize, and avoid what disempowers you. At yung mga disempower na yan, napahina, nailugmok, tulungan natin silang tumayo. Sa pagtulong natin sa kanila, tayo man ay napapalakas din. The ministry of Jesus is the ministry of forgiveness and restoration and empowerment. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong banal na presensya. Sinusuri ang aming mga sarili kung paano kami napapahina nitong tatlong D na ito. Aming devotion, aming desire, at aming darkness. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin, mga kahinaan. Punuan mo po ang aming mga kakulangan. At lalong-lalo na, Panginoon, kung kami nagiging judgmental, nagsasara kami sa mga nagkukulang, nagkakamali, nangihina, patawarin niyo rin po kami. Nawa, kung sakasakali, bagamat aming dalangin na huwag mangyari, pero kami mga malapit sa amin, mga mahal namin sa buhay, na sila ay madadapa, mahuhulog sa kanilang dark side, nawa maipahayag namin sa kanila bago pa mangyari yon, na walang patakaran ang aming pagmamahal, ang aming pag-ibig, na bagamat ang gusto namin is only the best, but the worst may happen and we will still be loving and supportive and kind. Ituro mo sa amin yung ganitong uri ng pag-ibig na ipinakita na sa persona ng Panginoong Jesus. Pakita mo sa amin, Panginoon, na ito ang kailangan ng daigdig, itong kailangan ng mga mahal namin sa buhay, ito rin ang kailangan namin. Linawan mo rin, Panginoon, ang aming isip, buksan ang aming mata, para makita namin kung ano yung mga kapangyarihan nagpapahina sa amin. At sa tulong mo, sa kapangyarihan mo, Panginoon, ito'y aming matanggihan, mapagtagumpayan, at ang buhay namin maipamuhay sa mabunga, masaya, at maliwanag na paraan. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung tayo ay merong mga disempowerments, mga kahinaan, panghihina. Nais ko manalangin. Sino man sa inyo ang pinagpaliwanagan ng Espiritu ng Diyos na nagsabi, at nasasabi nyo ngayon, oo nga, meron ako talagang kahinaan. I have one or at least one of those D's na nagpapahina sa pagkatao ko, sa aking personalidad. Maaaring ito yung aking darkness, maaaring ito yung aking devotion, o ang aking mga desire. Sino man sa inyo nagsasabing talagang meron akong kahinaan at nais nyo ngayon ilapit sa Panginoon, mananalangin tayo, tumindig kayo. Ilalapit natin sa Diyos at sama-sama tayong hihingi ng kapangyarihan, lakas sa Kanya. Purihin ang Diyos sa inyong paghahayag ng pangangailangan sa Kanya. Mga kahinaan na tuloy nagagamit ng kalaban para tayo takutin, para paliitin ang ating mundo, para tayo bigyan ng mga agam-agam. Panginoon, tumitindig kami sa iyong harapan, kinikilala ang mga kahinaan namin. Kinikilala na meron kami mga desires or devotion or dark sides na sumisira sa aming pagkatao, sumisira sa aming magandang buhay at nagbibigay ng panganib para sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin, palakasin. Inihahain namin sa iyong harapan ang aming mga puso, inihihingi, Panginoon, ng pagpapalakas ang aming mga kahinaan. At nawa, sa tulong mo,
at sa aming Panginoon na pagpapasya, mawala ng mawala, mabawasan ng mabawasan ang control, ang influence, ang presence sa buhay namin ng mga kahinaan na ito. At ito, Diyos ko, nais naming palitan ng inyong pong kapangyarihan, ng inyong pag-ibig, ng inyong kabutihan. At habang kami, Panginoon, lumalapit sa inyo, humihingi ng tawad at humihingi ng lakas, turuan mo kami na magpatawad din at magbigay ng lakas at kalakasan sa mga kapatiran namin, sa mga kilala, kaibigan, mahal sa buhay, kamag-anak, na nadapa, nahulog sa kanilang dark side at ngayon kailangan ng tulong. Teach us, Lord, not to be judgmental, but to be supportive. May your power work in us, na yung hinihingi namin sa iyong kabutihan, yun din ang kabutihang ibigay namin sa aming kapwa. Panginoon, nananalig kami, dinidinig niyo ang mga panalangin ito. Tanggapin ninyo mga kapatid, ang mga kapangyarihang hinihingi niyo sa Diyos, ang pagpapalakas, ang pagpapaliwanag, at ang paghipon niya na nakakapagpabago ng buhay. Nawa ang kapangyarihan niya maghari sa ating lahat at yung lakas niya maging atin. Patuloy kayo sa diwa ng panalangin, patuloy tayong yumuko sa presensya ng Diyos at dinggin ang tinig ng Espiritu sa kanyang mga habilin sa ating lahat.